Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin namin ang isa sa mga halagang bahagi ng sitwasyong pangkomunikasyon, ang roundtable at small group discussion. Ang mga ito ay mahalaga sa epektibong pagpalpalitan ng kaalaman, opinyon at ideya sa isang maliit na grupo. Ngayon, ako'y magbabahagi kung ano ang small group discussion, ano ang mga katangian nito. So, mga katangian ng isang small group discussion. Una, limitado bilang miyembro. Karaniwang 3 hanggang 10 ang kalahok upang mas maging epektibo ang palitan ng opinyon. Pangalawa, pakikipagtulungan. Ang bawat isa ay may pagkakataong magbahagi ng kanilang pananaw na nakatuon sa isang paksa. Pangatlo, nakatuon sa isang paksa. Tinututukan ang isang partikular na paksa upang maging malinaw ang layunin at talakayin. So, magbigay ako ng isang halimbawa na isang small group discussion. Sa isang klase, mayroong 5 estudyante na nagtipon upang talakayin ang kanilang mga proyekto sa agham. Bawat isa ay may nabahagi ng kanilang mga ideya. Ang isa ay nagmungkahi ng eksperimento, ang isa naman ay nagplano ng presentasyon, at ang iba ay nag-ambag ng mga ideya para sa disenyo. Sa tulong ng kanilang facilitator, nakabuo sila ng konkretong plano para sa kanilang presentasyon. So, yun ang halimbawa ng isang small group discussion. Dito naman tayo sa pagkakaiba ng roundtable discussion at small group discussion. Struktura. Sa roundtable discussion, pantay-pantay ang lahat at walang leader. Sa small group discussion naman, maaaring may facilitator o moderator na gumagabay sa talakayan. Layunin. Ang roundtable discussion ay higit na nakatuon sa pagbabahagi ng pananaw ng bawat isa. Samantalang ang small group discussion naman ay karaniwang may partikular na layunin tulad ng pagpaplano o paglutas ng problema. Format. Ang roundtable discussion ay mas bukas at maaaring maging informal. Samantalang ang small group discussion naman ay maaaring may talagang oras at paksang tatalakayin. Ngayon, ipapasa ko sa aking kasama na si John Geoffrey Arrocha para ibahagi at i-explain kung ano ang roundtable discussion. So magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si John Geoffrey Arrocha at ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang roundtable na discussion. Ang roundtable na discussion ay isang uri ng talakayan kung saan ang mga kalahok ay nakaupo sa bilog na mesa. Ang istruktura nito ay sumisimbolo ng pagkapantay-pantay ng lahat ng kalahok. Walang isang tao ang nangingimbabaw at ang bawat isa ay may pantay na oportunidad na magbigay ng kanilang saloobin. Ito ang mga katangian ng roundtable discussion. Ang pantay-pantay na partisipasyon, walang isang leader at ang bawat isa ay maaring magbigay ng kanilang opinyon. Bukas na talakayan, hinihikayat ang lahat na magbigay ng kanilang pananaw ng walang takot o pangamba. Nakatutok sa pagsusuri at solusyon. Ginagamit ito upang talakayin ang mga isyu o problema at makahanap ng solusyon. Halimbawa ng roundtable na discussion. Sa isang kumpanya, ang mga team leader mula sa iba't ibang departamento ay nagtipon sa isang bilog na mesa upang talakayin ang mga isyong kinakaharap ng kanilang mga team. Ang bawat leader ay nagbahagi ng kanilang mga problema tulad ng kakulangan sa empleyado, komunikasyon, at mga isyu sa produkto. Sa pamamagitan ng talakayan, nagkaroon sila ng mga konkretong solusyon sa bawat problema. Sa kabuuan, ang roundtable discussion at small group discussion ay mahalagang bahagi ng komunikasyon sa isang grupo.
Ang mga ito ay nagbibigay daan upang maipahayag ng bawat isa ang kanilang idea, mapakinggan ang iba at makabuo ng mga solusyon sa mga problema. Naway ang aming paliwanag ay nagtutulong upang higit niyong maunawaan ang mga uri ng talakayang ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.